Good day sa lahat. Ngayong araw ay nais ko lang ibahagi ang simpleng kwento na naging karanasan ko noon na tumatak sa aking isipan. Gayunpaman, hindi ko alam kung may makukuha ba kayo sa aking kwento. Pero sigurado kung mawawala ang stress at problema ninyo pansamantala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jason. 40 anyos na sa ngayon. May asawa at may 2 anak na lalaki. Pero daw sa family planning, nagpasara agad si Mrs. at baka hindi namin makayanang buhayin ang pamilya namin kung sakaling may dumagdag pa sa amin. Ang panganay ko ay 5 taong gulang at ang bunso ay 3 taong gulang pa lang. Kapag nasa trabaho kami ni Mrs., ay ang nanay niya ang nagbabantay sa mga bata. Ang misis ko ay hindi naman kagandahan, pero hindi rin naman pangit. Masasabi kong mabait siya at malambing, kaya ako siya nagustuhan. Nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang supermarket dito sa Makati, kung saan ko siya nakilala. Dahil kasi dito kami namimili ng mga amo ko. Oo nga pala, bago ko makalimutan, ako ay private driver ng isang mayamang Filipino-Chinese dito sa Makati. Ako ay tubong Olongapo. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Siguro alam niyo namang marami kaming American Asian dito. Mahirap lang ang pamilya ko. Kung kaya't sinubukan kong sumama sa tiyuhin ko para maghanap ng trabaho sa Maynila sa edad kong 15 anyos at nakahanap nga ako dito sa Makati. Dahil sa bata pa ako noon at wala pang experience noong una, ay kinuha nila ako bilang hardinero at utusan ng mga amo ko. Tawagin na lang natin silang Sir Roland at Ma'am Nadine. Kilala sila sa kanilang lugar at miyembro si Sir Roland ng Makati Business Club. Halos 3 buwan pa lang silang nagsasama bilang mag-asawa noon nang mapadpad ako sa lugar nila. Mabait naman ang mga naging amo ko sa akin, kaya laking pasasalamat ko talaga. Makalipas ang 2 taon, ay nagdalang tao si Ma'am Nadine at laking tuwa ni Sir Roland. Nag-resign si Madam Nadine sa trabaho niya. 18 anyos na ako ng mga panahon na yun. Kung pagmamasdan si Sir Roland, ay isang butihing asawa siya. Umuuwi sa tamang oras at hindi masyadong mabisyo. Pero nakatago lang pala ang kulo niya. At natuklasan ko ito pagkaraan ng 1 taon nang kinuha niya ako bilang bago niyang driver dahil matanda na ang dati niyang driver. Nagpa siya na itong magretiro at umuwi na lang sa dating probinsya niya. Sa araw-araw na pinagmamaneho ko si Sir, ay nalaman ko ang kanyang mga kabulastugang ginagawa. Mula sa kanyang sekretarya at isa-isa niyang sales executive na palihim niyang inaasawa minsan sa kanyang opisina o kaya sa mga hotel na pinupuntahan namin. Pero nanatiling lihim iyon dahil na rin sa pakiusap ni Sir sa akin. Wala akong magawa kundi sumunod sa gusto niya. Isa lang akong hamak na empleyado na maaari niyang tanggalin kapag hindi niya nagustuhan ang trabaho ko o ang ginawa ko. Minsan ay binibigyan ako ni Sir ng pambili ng mga gamit na kailangan ko. Hindi rin nakaligtas sa akin ang mga sikreto niyang pakikipagkita sa magagandang babae na ka-village niya sa Forbes Park. Swerte naman ni Sir, sabi ko sa sarili ko. At madaling lumipas ang buwan, isinilang ni Madam ang isang batang babae. Lalong nagpakita ng gila si Sir sa kanyang misis at lalong inaagahan ang pag-uwi sa bahay. Si Ma'am na din mismo ang nag-aasikaso sa baby na pinangalanan niyang Luisa. Napako ang oras ni Madam sa pag-aaruga ng kanyang anak na si Luisa.
Mabilis na lumipas ang panahon at nagdalaga na si Luisa. Pinag-aral siya ng kanyang magulang mula pagkabata sa St. Scholastica sa Taft. Simula nang mag-high school na si Luisa, ay ayaw na niya ng bus service, kaya nautusan ako ni Sir na magmaneho para sa kanya. Total ay malaki naman na daw siya at hindi daw nila pwedeng ipagkatiwala ang anak nila sa ibang tao. Parang natuwa ako sa sinabi ni Sir, pero nagkunwari akong nag-aalala sa kanya. Pero tinanggap ko na dahil siya ang amo ko. Si Ma'am na din naman ay sinubukang bumalik sa dati niyang trabaho. Dahil sa kilala ang kanyang asawa, ay mas mataas na posisyon ang inalok nila dito. Matagal ko na ring hinahangaan at inaasam ang misis ni Sir, dahil kahit na may anak na ay sexy pa rin. Halos sa araw-araw ay ako ang kumukuha ng maleta ni Sir sa kwarto nila, dahil sa tiwala na sila sa akin. Minsan, ay dinadatnan ko si Madam Nadine na nakanaitis lamang na pantulog at aninag ko madalas ang kanyang makinis na legs. Tuwing Sabado at Linggo naman ay pinapaliguan niya ang kanyang mga aso habang tulog si Sir at ako ang tumutulong sa kanya. Malimit na nakashort siya ng maiksi at t-shirt lang, kung kaya't minsan ay nababasa ang kanyang damit at naaaninag ko ang kagandahang itinatago niya. Pero hindi ako nagpapahalata kay Ma'am. Mahirap na at baka pag-isipan pa ako ng masama. Lumipas ang ilang taon pa na ganun lagi ang sitwasyon. Nang isang araw ng Linggo ay napansin ko si Luisa na tumawag sa akin para magpatulong na maglinis ng mga aso. Sinabihan daw siya ni Madam na siya muna ang magpaligo dito dahil si Ma'am ay dumalo sa Sunday service ng kanyang sinalihan sa village. Ngayon ko lang napagmasdan si Luisa. Dalagang-dalaga na siya. Sa ilang taon na pinagmamaneho ko siya, ay laging nasa likuran lang siya ng kotse sumasakay at hindi siya masyadong bumababa sa kanyang kwarto pagkagaling sa eskwela. Kaya hindi ko namalayan na ganito na siya ngayon. Pinagmasdan ko siya ng gusto habang pinapaliguan niya ang mga aso. Magde-18 anyos na si Luisa, pero magkasing tangkad na sila ng kanyang nanay. Sa taas na 5'5", matangos din ang ilong nito na namanan niya sa kanyang daddy. Ang kanyang labi ay napakapula at manipis, at ang kanyang mata na kulay hazelnut ay sa kanyang ina niya na mana. Nakashort siya ng mga oras na iyon at hanging t-shirt na pambahay. Napakagandang dalaga. Sambit ko sa aking sarili. Jackpot ang magiging boyfriend nito. Bukod sa mabait, maganda, at may kayang angkan pa sila. Simula ng araw na iyon, ay natuon na rin ang atensyon ko kay Luisa, kagaya ng kay Ma'am Nadine. Isang araw, nang sunduin ko si Luisa sa eskwelahan, ay nadatnan kong may kausap siyang lalaki sa labas ng eskwela. Nang makita niya ako ay lumapit na siya agad at nagulat ako sa harapan pa ito sumakay. "Hi kuya, pwede bang dito na muna ka umupo para maiba naman?" "O sige, ikaw ang bahala, pero mag-seatbelt ha," sabi ko naman sa kanya. Sa edad niyang iyon, at sa kanyang tindig, ay dalagang-dalaga na talaga ito kung titingnan. 35 na ang edad ko noon ng mga panahong yun, pero umaasa pa rin ako na sana balang araw, kahit sa panaginip lang, ay makatabi ko siya sa kama. Halos araw-araw ay naging ganun na ang sitwasyon namin. Palagi kong naaabutan yung lalaking kausap niya bago umuwi. Sa isip-isip ko, malamang ay boyfriend niya ito. Lagi na rin siyang sumasakay sa harap ng kotse, kaya lagi ko siyang napapagmasdan ng palihim. Minsan kasi ay nakabukas lang ang botones ng uniforme niya, kaya't hindi ko maiwasan na hindi magkasala minsan. Sa kinis at malapor sila ng kutis niya, ay kahit ang katulad kong may edad na, ay matatalo at matatalo talaga ng sariling kahinaan.
Isang araw ng Huwebes ay biglang umulan nang sunduin ko siya. Umiwas ako sa traffic sa Makati at naghanap ng ibang ruta. Pero biglang bumuhos pa ang malakas na ulan habang binabagtas ko ang daan papuntang Makati. Dahil sa halos wala na akong makita at dahil hindi na kaya ng wiper, ay sinabihan ko si Luisa na itabi muna at pumayag naman siya. Itinabi ko ang sasakyan sa may parking lot na dinaanan kong village. Maya-maya ay nagkwentuhan kami at napunta kami sa pagmamahalan at buhay pag-ibig. Kuya, kumusta na kayo ng asawa mo? Malambing na sambit ng dalaga. Okay lang naman kami, bakit mo naman naitanong? Sagot ko. Wala naman. Masarap ka siguro magmahal, no? Oo naman. Bakit kayo ba ng boyfriend mo? Nagmamahalan ba talaga kayo? Tanong ko. Oo naman. Halos mabaliw na nga sa akin yun eh. Sabay ngiti ng dalaga sa akin. Kasi maganda at mabait ka. Kaya marami pa rin nanliligaw kahit alam na may boyfriend ka na. Sambit ko. Hindi lang yun. Katawan ko nga lang yata yung gusto nila eh. Hindi naman siguro. Sagot ko. Siguro dahil sa magaling din akong humalik. Kung gusto mo, bakit natin hindi itry? Okay lang ba? Pilyong biro ng dalaga sa akin. Nagulat pa ako nang marinig ko ang sinabi niyang yun. Bigla akong nawala sa sarili at hindi ko inasahan ang sarili ko na magagawa kong hilahin ang batok nito palapit sa mukha ko para isakatuparan ang biro niya. Pero nagulat ako dahil tumugon naman agad ito at hindi ako inawat. Sa puntong yun, mas lalong lumakas ang loob ko. Iniusog ko ang upuan ko paatras at hinila ko siya pasampasakin. Lumakas bigla ang paghanga o paghinga ni Luisa. Halata ko ang nerbiyos sa kanya. Pero isang ngiti ang pumungad sa akin na tila nagsasabing ituloy ko. Ilang sandali pa ay namalayan ko na lang na nakayakap na si Luisa sa akin kasabay ng pag-uga ng sasakyan namin. Kahit malakas ang ulan, ay nakasindi ang aircon. Dalagkapo kami pawisan sa nakaw at pambihirang sandali. Ako naman ay sinamantala na ang sandaling yun dahil baka hindi na maulit pa. Eksaktong tumigil na ang ulan nang makontento at mahimasmasan kaming dalawa. Agad ko siyang pinag-ayos ng uniforme at pinaandar ko naman ang sasakyan. Habang pauwi kami, ay magka-holding hands pa kami at nang makarating kami sa bahay, bago siya bumaba ng sasakyan, ay binigyan pa ako nito ng matamis na halik sa aking pisngi at sinabing, "Salamat kuya, sa uulitin ulit." "Oo naman, basta ba ikaw eh?" Sabay ngiti ko sa kanya. Ilang ulit pa na may namagitan sa amin ng dalagang anak ng aking amo. Bago ko siya inuuwi sa bahay, ay nag-stop over muna kami at pumaparking sa hindi mataong lugar. Laking pasasalamat ko dahil hindi ko lubos akalain na sa edad kong to ay may papatol sa aking mas bata at napakaganda. Kaya doon ko naisip na napakaswerte ko talagang lalaki. Pero kahit ganun, hindi naman ako abusado. Dahil nang magka-boyfriend na si Luisa, ay iniwasan ko na rin ang dating pakikisama namin sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong istorya at maraming salamat.